Hello, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Showbiz Chikadoro. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Showbiz Chikadoro, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na din po kayo mga katunay kay Showbiz Chikadoro. At syempre, huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Showbiz Chikadoro at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Hindi maaring maging diktador ang pamahalaan sa pagtuturo ng paksa ng martial law. Ito ang tinura ni Appropriations Vice Chair Janet Garin sa interpelasyon ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa panukalang 2024 budget ng Commission on Higher Education. Inusisa ni Manuel kung tumatalima ba ang pamahalaan sa pagtuturo ng martial law salig sa Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 upang hindi aniya mabura sa kamalayan ng mga Pilipino lalo na ng kabataan ang nangyari noong panahong iyon. Ayon naman kay Garin, nakapaloob na sa Philippine history ang nangyari noong martial law. Ngunit hindi aniya maaaring kontrolin o pilitin ng pamahalaan ng mga mag-aaral na magkainteres sa paksa kung ayaw nila. Marami na rin kasi aniya sa mga estudyante ang mas nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang personal competitiveness. Samantala, napilitan si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na paalalahanan ang isang kasamahan sa Kamara tungkol sa kanyang natamo sa pag-aaral, sa talakayan sa plenaryo sa panukalang 2024 na budget ng Department of National Defense. Ang nag-sponsor ng budget ng DND noong panahong iyon ay si Negros Occidental 6th District Representative Mercedes Alvarez. Si Manuel, isang miyembro ng Makabayan Bloc, ay naglabas sa plenaryo ng debate ng isang panukalang syllabus ng Center for Preventing and Countering Violent Extremism na binansagan ang kasaysayan ng Pilipinas, pambansang sitwasyon, at sitwasyon sa mundo bilang mga sakop ng NPA. Ang ibig sabihin ng NPA ay New People's Army, ang pakpak ng militar ng Communist Party of the Philippines CPP. Ang sentro ay nasa ilalim ng Armed Forces of the Philippines o AFP, na pinangangasiwaan ng DND. When Manuel asked Alvarez if she believed that the three subjects has something to do with rebel requirement, the latter answered, "Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation in fact is one of the threats to our society." Ang layunin ng maling impormasyon, Mr. Speaker, ay hindi lamang sa maling impormasyon, ngunit kung minsan ito ay upang manipulahin ang ating pag-iisip, ang mga aksyon, upang pagsilbihan ang agenda ng ibang tao. Kung mahina ang mga kabataang ito, naniniwala ako na magiging vulnerable sila sa maling impormasyon, Mr. Speaker, ayon sa budget sponsor. Mr. Speaker, modesty aside, summa cum laude po ako. Hindi po ako bobo, pagmamalaki ni Manuel. Aniya pa, insulto sa kabataan na ang turing ng AFP sa ganitong mga topics ay paraan sa recruitment papunta sa mga rebelde. Nagbalaki na siya, no? Summa cum laude. Ayun yung parang sa sobrang katalinuhan, sumobra na. Minsan pag sobrang talino ng isang tao, sumosobra yan Dapat medyo pinipigilan natin ng konti. Katulad ng kay Taguro kung nalalaman niyo yung mga katunay, di ba? 100% lang dapat ang inilabas ni Taguro. Ginawa niyang 120. Kaya nung nangyari sa kanya, ayun, sumabog, naging papel. Ganyan yan, yung kapag yung katalinuhan mo, masyado mong inilalabas. Sumosobra. Minsan, ang sobra ay masama. Di ba? Kaya yung tama lang. Iginiit ni Mercedes na nagsasalita sa ngalan ng mga dumalo na opisyal ng DND sa pangunguna ni Secretary Gibo Teodoro na ang tatlong paksa ay ginagamit ng NPA. Dahil sinasabi ni Raul Manuel na matalino siya, ang tingin niya sa kanyang sarili ay representative na ng lahat ng kabataan sa Pilipinas, ang tanong, gusto ba ng lahat ng kabataan na siya ang representative ng mga ito? Kung matalino siya, bakit nagpaloko siya sa ideolohiya ng founding chair ng CPP-NPA-NDF na si Joma Sison, at iyong mga hindi naniniwala sa kanya ay bobo, ganun ba?
At ang palagi nilang sinasabi na mayroong diktador ngayon, baka sila yun, kasi, ipipilit mo ba naman isaksak sa isipan ng mga kabataan ang naratibo nila ukol sa martial law, at inuutusan pa ang isang ahensya ng gobyerno na gawin ito. Samantala, ang isyong ito ay binigyan naman ng sagot supalpal ng isang influencer dahil ang sinasabi nitong katalinuhan ni Manuel ay hindi umubra kay DND Secretary Gibo Teodoro. So ang tanong, fake news ba na matalino si Raul Manuel? Panuorin ang full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Diyos ko, pataka rajud ning si Raul. Ayan na naman siya. Pataka rajud ning si Raul, no? Ano ibig sabihin ng pataka baduding si Raul? Mga tunay, sino nakakaintindi doon sa sinasabi ni Sir? No, yung pataka maduding si Raul. Ayun, comment lang, comment. Tok na lang, Raul. Panoorin natin ito, mga lord. Sir, pagpapatuloy ko po on defense of our sovereignty, nandyan po ang United States, which actually ay hindi naman bahagi ng ASEAN. Hindi siya party, supposedly dun sa issue sa West Philippine Sea. Ano po ba yung magiging way forward natin? Kasi as a young representative, Madam Chair, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So, is it a sustainable way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinidepensahan po natin ay ang rules-based international order. Ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS. Yun po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin. Ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at manakop, mag-expand, kumupkop. Kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10-dash line ng China, mas lalong maraming sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa. Sila po ay active sa kanilang alliances. At ano po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinupkop? Kinupkop ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very, very cognizant na kailangan natin ng independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin, di sana po wala tayong problema. Yun lang naman po ang akin. Madam Chair, tayo din naman po. Tama yun, no? Malaki yung China. Kumbaga kung tutusin, malaki din maitutulong sa atin. Pero ang problema sa China is mahilig silang mga ubgob ng pag-aari. No? Katulad nito, sinasagasaan nila tayo, di ba? Yung pag-aari natin, kinukuha nila. Ang Amerika, hindi naman nila ginawa sa atin yan. Ni kahit kailan, wala naman silang kinuha sa atin. Meron bang kinuha sila sa atin? Di ba wala? Pero ang China, kahit na sabihin mo nakipag-usap ka na sa kanila, parang nakikipagplastikan lang sila. Di ba? Kaya para sa akin, kung kanino lang ako magtiwala na lang ako sa US kaysa China. Di ba? At saka ayoko doon, puro parang ano. Nanonood ako ng mga pelikula ng China, yung mga karate. Paborito ko yung mga kung fu. Pero doon na lang ako sa Amerika, baka makung fu pa tayo dyan. Ako tingin ko yung from 9-dash line naging 10-dash line na yung sa China. Imaginary po yan, dapat hindi yan kilalanin. Pero Madam Chair, ang gusto nating mas mapag-usapan pa, Madam Chair, paano natin yan gagawin? Imaginary at target po ng China yan sa tingin namin dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9-dash line tsaka yung 10-dash line. And
tayo, we assert no, na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga. Pero Madam Chair, paano natin yan gagawin? Kasi, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung nagwa-warmongering tayo sa Asia Pacific or sa West Philippine Sea. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr., said the Philippines has no plans of going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroon na ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yun na dangerous para sa atin tsaka sa lahat ng mga kababayan natin? Hindi po ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwo-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po, malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, ang diplomasya po, pag hindi natin binakapan ng katatagan sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ng iyong sarili, baliwala ho ang demokrasi, lalo na sa determinadong malaking bansa na may hangarin na kupin ang buong South China Sea. Oo, totoo naman yun dahil nakikita mo naman yung China talaga ang humaharang sa atin. No, kahit dati pa. No, masyadong inaano ni Manuel yung US, 'di ba? Na nandito sa atin, parang ang pakiramdam niya nandiyadyaan ng US, parang humihila ng away, 'di ba? Ng gera, parang naghahamon ng US. Hindi naman. 'Di ba? Hindi sila naghahamon. Mas maganda nga yun nandiyadyaan sila eh. Kasi may nagtitrigger na talagang manakop dito sa West Philippine Sea. So ano pa dapat ang gawin nila? Kundi protektahan din. Buti pa nga nandiyadyaan sila eh. 'Di ba? Na sumasama sila sa pagpoprotekta kung ano ang pag-aari natin. Dahil kahit kailan ang US walang kinubkob sa atin. Wala silang kinuha sa atin. Bagkus pumupunta pa sila rito, no? Yung mga Amerikano nandito, natutuwa pa nga sila sa lugar natin. 'Di ba? Tinuturing nila tayong kaalyado, 'di ba? Kaibigan. Tayo nakipagkaibigan tayo sa China, pero anong ginawa nila? Kung lumawak pa yung pagkakaibigan na yun, mamaya maging utu-utu na lang tayo. 'Di ba? Pero ang US walang ginawa sa atin. Tsaka nakikita naman natin kung masyadong agresibo ang China sa ginagawa nila ngayon. Sino ba naman ang hindi maghahanda sa ganyan? Kahit pa paano mas maganda na yung nakahanda tayo sa mangyayari. No, sinasabi nga ni Secretary Gibo na hangga't madadaan sa diplomasya, daanin. Pero kung hindi na, mas maganda na yung ganito na nakahanda. Ano gusto mo, Manuel? Hindi na nakahanda. 'Di ba? Tapos bigla na lang. Tapos sasabihin mo, kaya naman natin 'to eh. Anong ibang babala mo sa kanila, yung pagiging summa cum laude mo? Yeah, Madam Chair, tingin po natin hindi tayo dapat mamili kung sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa. Kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang regions na ating planeta. Kaya Madam Chair, ito ang kasunod kong questions. Ginagawa sa Pilipinas yun. Planeta eh. Ambot ni Moraol. Di ba? Ano yung ambot may moraol? Ayun na. Alam niya ang sinasabi niya. Sino ka ba? Di ba? Yun yung pinagtataka ko. Bakit andyan ba yan kada budget hearing? Bakit nangingialam yan? Ano bang alam? Ano bang alam niya? Pati, West... Laging nakasawsaw si Manuel kahit saan. Philippine Sea na issue? Ano ba alam mo? Di ba? Bakit napunta ka na dun sa gera-gera? Di ba? Yung ROTC nga ayaw nyo. At kung ano-ano pang mga pinagsasasabi mo. Ay naku Raul, mag-TikTok ka na lang. Or di kaya, ang humarang doon, no, sa West Philippine Sea, yung mga NPA. Ang humarap sa China, yan, yung mga NPA para magkasilbi. Kung ano-anong pinagsasabi, akala mo naman talaga. Di ba? Lakas bombasag ni Sir Rene. Lagi mo napapanood ko ito, lakas bombasag. Ano ba pangalan niya, mga katunay? Kasi, si Mr. Real Talk. Mr. Real Talk ba? Ayun, no? May solusyon siyang bit-bit. Di ba? Wala naman siyang ibang solusyon na sinasabi. Kundi puro batikos lang. Puro kung ano-ano lang.
Tapos ito no, di ba mambabata sila? Yung mga tanong kasi ni Raul, di ba, yung mga tanong niya ay parang gusto niyang i-reveal yung plano ng Pilipinas, di ba, sa China, sa Amerika. Nag-iisip ka ba? Di ba? What if sinabi yung plano tapos makita ng China? Kumakalat yung video nyo, di ba, sa social media platform. Ewan ko ba itong sila, Raul, kung nag-iisip ba? Talagang pinapahamak nyo, no? Pinapahamak nyo ang bansang Pilipinas. Kayo talaga mga makakaliwang grupo, wala na kayong ibang inisip kundi paano pabagsakin ang Pilipinas. Sa palagay mo ba, Raul, pag ilantad, no? Pag ilantad ng Pilipinas ang plano niya sa West Philippine Sea, magiging okay lahat or mas magkagulo? Hay, Diyos ko. Buti pa ako na hindi mambabatas. Buti pa ako na ordinaryong citizen lang na iintindihan eh. Next time, Raul, kung magtatanong ka yung may saysay, bakit ka ba andyan? Lahat na lang andyan ka. Napaka-bida-bida mo. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay Showbiz Chikadoro at syempre credits to Kuya dun sa Mr. Real Talk. Basta yun, ang galing niya magsalita, nakakalibang. Ayan, oh. Ayan, kayo mga katunayan na masasabi nyo kay Raulo Manuel. Ayan ha, comment lang po kayo tungkol sa mga sinasabi niya. No, siguro ang ibang babala niya dyan, ako ay summa cum laude. Boom! Diba? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.